Kuya, pwede niyo po bang ilibing ang kapatid ko? Wala po akong pera, pero babayaran ko kayo paglaki ko, parang awa niyo na. Ang manipis at nanginginig na boses na yon, tila sinlasutla ng sinulid, ngunit may bigat ng kadena, ay biglang pumunit sa katahimikan ng eskinita. Isang tinig na humihingi ng tulong sa paraang hindi kailanman inaasahan ni Carlos na maririnig sa buong buhay niya. Agad siyang natigilan ng kanyang mamahaling sapatos na katad ay tumigil sa paghakbang sa basang semento. Ilang sandali pa lang ang nakalilipas, si Carlos Antonio ay nakaupo sa isang eksklusibong Japanese restaurant sa ika-40 palapag ng isang nagkikislapang tore sa Bonifacio Global City. Ang mahinang tunog ng mga kubyertos, ang halakhak ng mga kasamahan niyang ehekutibo ang usapan tungkol sa mga proyektong nagkakahalaga ng bilyon-bilyong piso, lahat ay tila isang malayong ugong isang ingay na hindi magawang tumago sa pader ng pagkamanhid na matagal nang bumabalot sa kanya. Sa labas siya ang CEO na kinaiinggitan ng lahat, isang lalaking kayang magpatayo ng mga gusali mula sa lupa. Ngunit sa loob ang kanyang kaluluwa ay isang abandonadong istruktura guho at walang laman. 11:30 na ng gabi nang lisanin niya ang pagtitipon. Isang malamig na ambon ang nagsimulang bumuhos mula sa madilim na langit. Itinaas niya ang kwelyo ng kanyang itim na coat at nagpa siyang maglakad, isang bagay na bihirang-bihira niyang gawin. Karaniwan isang tawag lang ay darating na ang kanyang driver. Ngunit sa gabing ito, kailangan niya ng hangin. Kailangan niyang maramdaman ang isang bagay kahit ang lamig lang ng ulan. Ang bawat hakbang niya ay isang pagtakas. At sa bawat pagpatak ng ulan sa kanyang balikat, bumabalik ang mga alaala. Ang tinig ni Carmen, ang kanyang yumaong asawa, na sasalubong sa kanya sa pinto. Carlos, kamusta ang dinner mo? At ang matinis na sigaw ng kanilang 7 taong gulang na anak na si Mia, Daddy, ang baho mo. Kasunod ng isang mahigpit na yakap na nag-aalis ng lahat ng kanyang pagod. Ngunit ang mga tinig na yon ay mga multo na lamang. 2 taon na ang nakalipas mula nang ang isang malagim na trahedya ay kinuha sila sa kanya. 2 taon na siyang nabubuhay na parang isang makina. Dinala siya ng kanyang mga paa papalayo sa maniningning na pangunahing kalsada patungo sa isang makitid at madilim na eskinita. Hindi ito ang kanyang karaniwang daan. Ang liwanag mula sa mga poste ay hirap na makapasok dito at ang mga anino ay tila may sariling buhay. Ang amoy ng basura at mamasa-masang pader ay dumikit sa hangin. Patuloy lang siya sa paglalakad, walang tiyak na patutunguhan, hanggang sa marinig niya ang tinig na yon. Noong una, inakala niyang iyak lang yon ng isang pusang kalye. Ngunit nang pinakinggan niyang mabuti, mayroong pamilyar na sakit sa himig nito, isang tunog ng kawalan ng pag-asa na alam niya. Dahan-dahan siyang lumapit sa pinanggagalingan ng tunog. Sa isang sulok na halos hindi naaabutan ng anumang liwanag, nakabaluktot ang 2 maliliit na nilalang. Habang papalapit, luminaw ang imahe. Isang batang babae, marahil mga 9 na taong gulang, ang mahigpit na yumayakap sa isang mas maliit na bata. Ang damit ng babae ay maluwag, tila damit ng isang matanda, at ang kulay nito ay kupas na. Ang batang lalaki naman, na marahil 3 taong gulang, ay nakasuot ng damit na luma at marumi. Magulo ang kanilang buhok at may mga bahid ng dumi ang kanilang mga mukha. Ngunit isang bagay ang nakakuha ng kanyang pansin, ang batang lalaki sa yakap ng kapatid nito ay hindi gumagalaw. Tila isang manikang basahan. Nico, malamig ba? Yayakapin ka ni ate para mainitan ka? Bulong ng batang babae. Nanginginig ang kanyang boses, pinipilit maging matatag. Lumuhod si Carlos para tingnang mabuti. Ang mukha ng batang lalaki ay maputla at ang ulo nito ay nakalaylay. Mahirap sabihin kung ito ay humihinga pa, at doon itinaas ng batang babae ang kanyang mukha. Ang mga mata nito, malaki at malalim, ay tumitig sa kanya, mga matang puno ng sakit pagsuko. Ngunit may isang sinulid ng pag-asa na pilit pa ring kinakapitan. Kuya, pwede niyo po bang ilibing ang kapatid ko? Wala po akong pera,
pero babayaran ko kayo paglaki ko, parang awa nyo na. Ang mga salita ay tumama kay Carlos na parang isang malaking bato sa dibdib. Nanlamig ang dulo ng kanyang mga daliri. Isang batang babae na humihiling ng libing para sa kapatid nito sa gitna ng isang madilim na eskinita. Wala na po kaming mga magulang. Halos pabulong na dugtong ng bata. Hindi na po kumakain si Nico mula kahapon at hindi na po siya dumidilat mula kaninang umaga. Ang lamig-lamig na po ng katawan niya. Ang bawat salita ay may kasamang pigil na hikbi. Nagulat si Carlos. Isang alon ng alaala ang bumalik sa kanya, ang lamig ng silid sa ospital, ang kawalan ng pag-asa, nang sabihin ng doktor na wala na si Carmen at Mia. Ngunit sa pagkakataong ito, mayroong isang maliit na posibilidad. Baka hindi pa huli ang lahat. Sandali, Hija. Hayaan mong tingnan ko. Sabi niya, ang kanyang boses ay mas magaspang kaysa sa inaasahan. Nanginginig ang kanyang mga kamay nang dahan-dahan niyang inilapat ang dalawang daliri sa leeg ng maliit na bata. Ang balat nito ay malamig na parang yelo. Sa unang ilang segundo, wala siyang naramdaman. Ang kanyang puso ay nagsimulang lumubog. Ngunit naghintay pa siya, pinakiramdaman ng mabuti. At doon sa ilalim ng kanyang mga daliri, may naramdaman siyang isang napakahinang pintig. Isang halos hindi maramdamang pagtibok. Buhay pa siya. Halos na isigaw ni Carlos, buhay pa ang kapatid mo. Nanlaki ang mga mata ng batang babae na ngayon ay nalaman niyang nagngangalang Aya. Talaga po, buhay pa po si Nico. Sa unang pagkakataon, isang tunay na kislap ng pag-asa ang sumilay sa kanyang mga mata, kasunod ng pag-aalinlangan. Oo, pero kritikal ang kondisyon niya. Kailangan natin siyang dalhin sa ospital ngayon din. Mabilis niyang kinuha ang kanyang telepono. Ngunit habang nag-iisip na tumawag ng ambulansya, napagtanto niyang bawat segundong lumilipas ay mahalaga. Baka hindi na umabot. Iha, makinig ka. Sumama ka sa akin. Magtiwala ka sa akin. Sabi niya habang maingat na kinakarga si Nico. Ang bata ay magaan na parang isang sisiw. Tila butot balat na lamang. Hinawakan niya ang malamig na kamay ni Aya at mabilis silang lumabas ng eskinita. Hindi kalayuan nakaparada ang kanyang itim na luxury sedan. Binuksan niya ang pinto sa likuran, inalalayan si Aya na umupo. At maingat na inihiga si Nico sa kandungan nito. Huwag mo siyang bibitawan, na iintindihan mo. Tumango si Aya, ang kanyang maliliit na kamay ay mahigpit na nakahawak sa kanyang kapatid. Mabilis na umikot si Carlos sa driver's seat. Ang ugong ng makina ay umalingaongaw sa tahimik na gabi. Ipinaharurot niya ang sasakyan sa kalye nang mas mabilis kaysa sa kanyang nakasanayan. Ang pinakamalapit na University Hospital ay 15 minuto ang layo, ngunit para kay Carlos ang biyahe ay parang 1 oras. Sa bawat paghinto sa ilaw trapiko, napapalingon siya sa likuran. Nakikita niya si Aya na hinahaplos ang noo ni Nico, bumubulong ng mga salita ng pag-asa. Nico, malapit na tayo. Gagamutin ka ng doktor. Magiging okay ka. Pagdating sa emergency entrance ng ospital, tumalon si Carlos palabas ng sasakyan. Tulong may bata ditong walang malay. Agad na nagsilabasan ang mga nurse at doktor na may dalang stretcher. Habang isinusugod si Nico sa loob ng emergency room, naiwan sina Carlos at Aya sa labas sa maliwanag at malamig na pasilyo ng paghihintay. Umupo si Aya sa isang upuang plastik. Ang kanyang maliit na katawan ay lalong nangulubot sa takot at pag-aalala. Pinagmasdan siya ni Carlos, ang bigat sa kanyang dibdib ay halos hindi niya makayanan. Isang pakiusap ang nabuo sa kanyang isipan, isang panalangin na matagal na niyang hindi ginagawa. Diyos ko, iligtas niyo ang batang ito. Huwag niyo na pong hayaang may isa pang maliit na buhay na mawala. Ang pinto ng emergency room ay nanatiling sarado. Sa kabilang panig niyon ay ang kapalaran ng isang bata, at sa panig na ito naghihintay ang 2 basag na kaluluwa. Ilang sandali pa bumukas ang pinto. Isang pagod, ngunit hindi balisang doktor ang lumabas. Sabay na napatayo sina Carlos at Aya, ang kanilang mga puso ay tumitibok ng sabay. Wala na siya sa bingit ng kamatayan. Sabi ng doktor, at ang mga salitang iyon
ay tila musika sa kanilang pandinig. Napahagulgol si Aya sa wakas, ang mga luhang kanina pa niya pinipigilan ay malayang dumaloy. Nakahinga rin ng maluwag si Carlos, ngunit bago pa man sila tuluyang makampante, isang babaeng nasa kalagitnaan ng 30 matalimang tingin at may dalang makapal na folder ang mabilis na lumapit sa kanila. "Magandang gabi po," sabi ng babae. Sa formal na tono, ang kanyang mga mata ay nagsusuri mula kay Carlos hanggang kay Aya. "Ako si Michelle Wijaya, isang social worker mula sa Child Protection Services. Nakatanggap kami ng ulat. Maari ko po bang malaman kung ano ang kaugnayan ninyo sa mga batang ito?" Ang tanong ay binitawan sa hangin, puno ng hinala at awtoridad. At biglang napagtanto ni Carlos na ang gabing ito ay simula pa lamang ng isang mas komplikadong pagsubok. Ang tingin ni Michelle Wijaya ay tila isang matalim na scanner. Sinusuri ang bawat galaw, bawat salita, bawat buntong hininga ni Carlos. Ang dala niyang folder ay parang isang aklat ng mga batas na hindi maaring suwain. "Ginoong Antonio." Simula niya sa isang tinig na kalmado, ngunit may diin. Ang standard procedure sa mga ganitong kaso ay ibalik ang mga bata sa lisensyadong pasilidad kung saan sila nakarehistro. Sila ay mga ward ng estado. Naramdaman ni Carlos ang pag-akyat ng inis sa kanyang lalamunan, ngunit pinigilan niya ito. Ang pagiging arogante ay hindi makakatulong sa kanya ngayon. "Miss Wijaya, sige." Sagot niya, sinisikap na panatilihing pantay ang kanyang boses. "Nakita niyo ang kondisyon ng batang lalaki. Halos mamatay siya. Malinaw na may pagkukulang sa sistemang iyon. Ang kailangan nila ngayon ay isang ligtas at stabilisadong kapaligiran para makabawi." "At naniniwala kayong ang inyong mansyon ang lugar na yon?" May bahid ng pang-aalinlangan sa tanong ni Michelle. Isang CEO na bigla na lang nagkaroon ng interes sa dalawang batang kalye. "Pasensya na po, pero sa trabaho ko ang mga kwentong ganito ay bihirang magkaroon ng magandang katapusan." Naramdaman ni Aya ang tensyon sa pagitan ng dalawang matanda. Mahigpit siyang kumapit sa laylayan ng coat ni Carlos. Isa itong maliit na galaw, ngunit puno ng kahulugan. "Tinulungan niya po kami," mahinang sabi ni Aya. Ang kanyang mga mata ay nakatitig kay Michelle. Siya po ang nagligtas kay Nico. Ang munting pagtatanggol na yon ang tila bumasag sa matigas na paninindigan ng social worker. Nakita ni Michelle ang takot sa mga mata ng bata, isang takot na baka muli silang itapon sa kawalan. Napabuntong hininga si Michelle. "Sige po," sabi niya sa wakas, na ikinagulat ni Carlos. "Bibigyan ko kayo ng 1 linggo. 1 linggo ng temporary guardianship. Sa loob ng panahong yon, aayusin ko ang mga papeles at sisimulan ng investigasyon. Ngunit linawin ko lang, Ginoong Antonio, kung may makita akong kahit katiting na dahilan para isipin na hindi ito para sa kapakananan ng mga bata, kukunin ko sila agad." Hindi na nag-aksaya ng panahon si Carlos. Isang tango ng pasasalamat ang ibinigay niya. Pagkatapos ay lumuhod siya sa harap ni Aya. "Halika na," sabi niya sa pinakamalumanay na tinig na kaya niya. "Uuwi na tayo." Ang salitang uuwi ay tila bago sa pandinig ni Aya. Wala na siyang maalalang tunay na tahanan. Ang biyahe patungo sa bahay ni Carlos ay tahimik. Si Nico, na nabigyan na ng paunang lunas at gamot, ay mahimbing na natutulog sa kandungan ni Aya sa likurang upuan. Mula sa rearview mirror, pinagmamasdan ni Carlos ang dalawa. Ang maputlang mukha ni Nico ang pagod, ngunit alertong mga mata ni Aya. Nakikita niya sa kanila ang isang bagay na matagal nang nawala sa kanya, isang dahilan, isang koneksyon. Dumaan sila sa matataas na pader at mahigpit na seguridad ng Dasmariñas Village. Bawat bahay na madaanan nila ay isang palasyo na katago sa likod ng mga naglalakihang gate at luntiang halaman. Para kina Aya na ang mundo ay binubuo lamang ng masisikip na eskinita, at malamig na semento ito ay parang pagpasok sa ibang dimensyon. Huminto ang sasakyan sa harap ng isang napakalaking itim na gate na otomatikong bumukas. Isang mahabang driveway ang bumungad sa kanila patungo sa isang modernong bahay na gawa sa salamin bakal at bato.
Ito ay maganda sa paraang malamig at nakakatakot. Pagbaba nila ng sasakyan, sinalubong sila ng isang babaeng nasa mga 50 anyos, nakasuot ng uniforme ng kasambahay. Siya si Manang Gloria, ang matagal ng tagapamahala ng bahay. Ang kanyang mukha ay nagpakita ng malinaw na pagkabigla nang makita ang dalawang bata sa likod ng kanyang amo. Diyos ko, Sir Carlos. Hindi niya na ituloy ang sasabihin. Manang sila po, si Aya at Nico. Sabi ni Carlos, dito na sila titira sa bahay. Ang kanyang tono ay hindi nag-iiwan ng puwang para sa anumang tanong. Ang pagkagulat sa mukha ni Manang Gloria ay mabilis na napalitan ng awa nang makita niya ang kalagayan ng mga bata, ang kanilang maruruming damit, ang kanilang pagod na mga mukha. Lumapit siya kay Aya. Halika iha, malumanay niyang sabi. Pumasok na kayo. Maghahanda ako ng mainit na gatas. Ang loob ng bahay ay mas nakakagulat pa kaysa sa labas. Ang sahig ay gawa sa kumikinang na puting marmol. Ang kisame ay napakataas na tila abot na sa langit. Isang engrandeng hagdanan ang umiikot paakyat sa ikalawang palapag. Ang mga kasangkapan ay moderno at minimalistiko, nakaayos na parang nasa isang showroom ng museo. Malamig ang pakiramdam. Walang mga larawan ng pamilya, sa dingding walang mga laruang nakakalat. Isang tahanan na walang bakas ng halakhak. Pwede po ba kami dito? Tanong ni Aya. Ang kanyang boses ay halos isang bulong. Ang kanyang maliliit na paa ay tila takot na dumikit sa napakalinis na sahig. Oo naman, sagot ni Carlos. Ito na ang bahay niyo ngayon. Dinala niya sila sa ikalawang palapag, sa isang silid na maluwag at may malaking bintanang salamin na nakaharap sa hardin. Mayroong 2 kama na may malinis na puting kumot. Maganda ang silid, ngunit parang isang silid sa hotel, walang personalidad, walang init. Inihihiga ni Carlos si Nico sa isang kama. Agad itong lumubog sa lambot ng kutsyon. Si Aya naman ay nanatili lamang na nakatayo malapit sa pinto, hindi sigurado kung ano ang dapat gawin. Maari kang magpahinga, sabi ni Carlos. Sa halip na humiga, lumapit si Aya sa bintanang salamin. Sa labas, isang malawak at perpektong inalaga ang hardin ang nakalatag. May mga bulaklak, may malaking puno ng mangga at may isang maliit na swing na nakasabit sa isang sanga. Biglang bumangon si Nico na tila nagising sa katahimikan. Sumunod siya sa kanyang ate at tumingin din sa labas. Sa unang pagkakataon, mula nang matagpuan sila ni Carlos, binitiwan ni Nico ang kamay ng kanyang ate. Idinikit niya ang kanyang maliit na mukha sa malamig na salamin at doon isang napakaliit na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Ang nangiting iyon, kahit na bahagya at halos hindi makita, ay tumama kay Carlos na parang kidlat. Tila isang maliit na kandila na biglang sinindihan sa gitna ng isang madilim at walang hanggang kuweba. 2 taon. 2 taon na walang anumang tunay na ngiti, walang tunay na halakhak ang nasilayan sa loob ng mga pader ng mansyong ito. Ang huling ngiting naaalala niya ay ang kay Mia bago sila pumasok sa sasakyan nung araw na yon. Ang alaala ay nagdulot ng pamilyar na kirot, ngunit sa pagkakataong ito, may kasama itong kakaibang init. Ang nangiti ni Nico ay hindi isang panlilibak mula sa nakaraan. Ito ay isang bulong ng posibleng hinaharap. Nakita rin ni Aya ang pagngiti ng kapatid. Isang malaking bigat ang tila nabunot sa kanyang munting dibdib. Nakita niya ang pagbabago sa ekspresyon ni Carlos, ang pagkagulat, ang pananabik, ang isang bagay na hindi niya mapangalanan, ngunit tila isang malalim na kalungkutan. Sa isang iglap, ang CEO na mukhang bakal ay nagmistulang isang taong nababasag. Sakto namang pumasok si Manang Gloria na may dalang tray. Sir, narito na po ang gatas at konting tinapay, sabi niya. Ngunit natigilan siya nang makita ang eksena sa may bintana. Ang 2 bata na payapang nakatingin sa labas at ang kanyang amo na nakatayo na parang estatwa, nakatitig sa mga bata na para bang sila ang pinakamahalagang bagay sa mundo. Sa 10 taon niyang pagsisilbi sa bahay na yon, ngayon lang niya nakitang muli ang ganoong klaseng tingin sa mga mata ni Carlos.
Ang gabing iyon ay naging isang serye ng mga awkward ngunit makabuluhang sandali. Si Manang Gloria ang nag-asikaso sa pagpapaligo sa mga bata gamit ang maligamgam na tubig at mabangong sabon. Binigyan sila ng malilinis na damit, mga lumang t-shirt ni Carlos na nagsilbing bestida para kay Aya at halos kumot na para kay Nico. Maluwag ngunit malinis at mainit. Sa oras ng hapunan, isang bagay na hindi pangkaraniwan ang nangyari. Sa halip na kumain mag-isa sa kanyang malaking silid kainan, ipinag-utos ni Carlos na ihanda ang pagkain sa mas maliit na breakfast nook na nakaharap sa hardin. Umupo silang tatlo. Si Nico na nanghihina pa ay sinubuan ng lugaw ni Manang Gloria. Si Aya naman ay tahimik na kumakain ng kanin at sabaw. Ang kanyang mga mata ay palipat-lipat mula sa pagkain patungo kay Carlos. Sinubukan ni Carlos na magsimula ng usapan. Masarap ba? Tanong niya. Isang mabilis na tango lang ang isinagot ni Aya. Hindi siya sanay dito. Hindi niya alam kung paano kausapin ang mga bata. Hindi niya alam kung anong kwento ang sasabihin o kung paano sila patatatawanin. Ang alam lang niya ay ang mag-utos mag-apruba ng mga plano at magpalago ng pera. Ngunit sa harap ng dalawang batang ito, pakiramdam niya ay siya ang pinakawalang kakayahang tao sa buong mundo. Matapos kumain, oras na para matulog. Hinatid niya sila pabalik sa kanilang silid. Si Nico ay nakatulog agad sa sandaling dumampi ang ulo nito sa malambot na unan. Ngunit si Aya ay nanatiling gising, nakaupo sa kama, yakap ang kanyang mga tuhod. Matulog ka na, Aya, sabi ni Carlos mula sa may pinto. Tito, tawag niya sa mahinang boses. Ito ang unang pagkakataon na tinawag niya siyang ganoon. Babalik po ba kami sa ampunan? Ang tanong na yon ay tila isang suntok sa sikmura ni Carlos. Lumapit siya at umupo sa gilid ng kabilang kama, pinapanatili ang distansya. Gusto mo bang bumalik doon? Umiling si Aya, ang kanyang mga mata ay nagsimulang mamasa. Ayaw po. Pero, hindi po kami pwedeng manatili dito. Hindi po kami katulad ninyo. Tumingin si Carlos sa paligid ng maluwag at eleganteng silid. At pagkatapos ay tumingin siya sa batang babae na nakasuot ng t-shirt niyang halos 3 beses ang laki sa katawan nito. Naintindihan niya. Hindi mahalaga kung magkaiba tayo, sabi niya. Ang mahalaga ay ligtas kayo dito. At habang narito ako, walang sinuman ang makakakuha sa inyo. Hindi iyon isang pangakong may legal na basihan, ngunit sinabi niya yon ng buong katapatan. Nakita ni Aya ang sinseridad sa kanyang mga mata. Dahan-dahan siyang humiga at nagtalukbong ng kumot. Naiwan si Carlos na mag-isa sa pasilyo. Ang bahay ay tahimik na muli. Ngunit ang katahimikan ngayong gabi ay iba. Hindi ito ang katahimikan ng kawalan ng kamatayan. Ito ang katahimikan ng paghihintay ng natutulog na mga pangarap. Mula sa silid ng mga bata, narinig niya ang mahinang pag-ubo ni Nico. Ang mahinang tunog na yon, sa gitna ng malawak at walang lamang mansyon, ay mas malakas pa sa lahat ng ingay sa syudad. Ito ang tunog ng buhay. Pumasok si Carlos sa kanyang study at umupo sa kanyang leather na upuan. Sa ibabaw ng kanyang mesa ay may isang larawan na matagal na niyang hindi tinitingnan. Isang larawan niya kasama si Carmen at Mia, nakangiti lahat sa isang beach sa Palawan. Karaniwan ang pagtingin dito ay nagdudulot ng matinding sakit. Ngunit ngayong gabi, habang tinititigan niya ang masayang mukha ng kanyang mag-ina, isang kakaibang kapayapaan ang kanyang naramdaman. Kinuha niya ang telepono at tinawagan ang pinuno ng kanyang legal team kahit hating gabi na. Ramon, sabi niya nang sagutin ang tawag, may ipapagawa ako sa'yo. Urgent. Kailangan kong malaman ang lahat tungkol sa pag-aampon. Lahat ng batas, lahat ng proseso. Simulan mo bukas na bukas din. Bago pa man makasagot ang abogado, nagpatuloy si Carlos. Ang kanyang boses ay puno ng determinasyon na matagal nang nawala. Gagawin ko ang lahat. Ipinangako niya hindi lang sa kausap sa telepono, kundi sa sarili niya at sa mga multo ng kanyang nakaraan. Gagawin ko ang lahat para maging pamilya kami. Ang tahanang walang halakhak ay mayroon ng 2 bagong residente. At ang puso ng lalaking matagal nang natutulog ay nagsisimula ng tumibok muli.
Ang mga sumunod na araw sa mansyon ni Carlos ay tila paglipat ng mga pahina sa isang aklat na matagal nang hindi nabubuksan. Ang alikabok ng kalungkutan ay unti-unting napapalitan ng hangin ng pagbabago. Sa unang pagkakataon, sa loob ng 2 taon, ang sinag ng araw na tumatagos sa malalaking bintanang salamin ay tila may dala ng init, hindi na lamang liwanag na nagpapakita kung gaano kawalang buhay ang bawat sulok ng bahay. Ang pinakamalaking pagbabago ay si Nico. Sa tulong ng masusustansyang pagkain tamang gamot at higit sa lahat isang mainit na kama at pakiramdam ng seguridad, mabilis na nanumbalik ang kanyang lakas. Ang dating maputlang bata na halos hindi makagalaw ay isa ng maliit na ipo-ipo ng enerhiya. Ang dating nakabibinging katahimikan ng mansyon ay binasag na ng tunog ng maliliit na paang tumatakbo sa marmol na sahig ng mahinang pagtawa habang hinahabol niya ang isang paru-paro sa hardin. Ate, tingnan mo, kulay dilaw. Sigaw ni Nico, isang umaga ang kanyang tinig ay masaya at malinaw. Mula sa terrace, pinagmamasdan sila ni Carlos habang umiinom ng kape. Si Aya na laging nakabantay sa kapatid ay may ngiti na sa kanyang mga labi. Isang nangiting hindi na pilit, hindi na puno ng pag-aalala. Nakikita ni Carlos kung paano nito aabutan ng kamay si Nico kapag malapit na itong matumba, kung paano nito pupunasan ang dumi sa pisngi nito. Siya ang munting ina, ang matatag na pader. Ngunit sa mga sandaling tulad nito, kapag panatag ang kanyang kalooban, lumalabas ang kanyang pagiging bata. Nakikita ni Carlos ang kislap sa kanyang mga mata, isang kislap na pilit na itinago sa ilalim ng bigat ng responsibilidad na hindi dapat pasan ng isang 9 na taong gulang. Si Carlos mismo ay nagbago. Ang kanyang mga araw ay hindi na umiikot lamang sa mga board meeting at financial reports. Madalas na niyang inuuwi ang trabaho sa bahay. Ang malaking mahogany desk sa kanyang study na dati puno lamang ng mga blueprint at kontrata ngayon ay mayroon ng ilang piraso ng Crayola at papel na may mga guhit ni Nico, mga bilog at linya na walang partikular na hugis, ngunit para kay Carlos ay mas mahalaga pa sa isang obra ni Picasso. Nagsimula siyang umuwi ng mas maaga. Ang dating 9:00 o 10:00 ng gabi ay naging 6:00. Ginagawa niya ito para maabutan ng hapunan isang ritual na dahan-dahan nilang binubuo. Noong una ang mga hapunan ay tahimik at awkward. Ngunit isang gabi, naglakas loob si Aya na magtanong, "Tito, ano po yung ginagawa niyo sa trabaho?" Nagulat si Carlos sa tanong. Walang sino man ang nagtanong sa kanya niyan sa paraang simple at direkta. "Nagpapatayo ako ng mga gusali, Aya, mga bahay, mga opisina. Parang yung mga laruan po na building blocks." Tanong ulit ni Nico na may subo pang kanin. Isang ngiti ang gumuhit sa labi ni Carlos. "Oo, Nico, parang ganoon, pero mas malaki." Mula noon ang mga hapunan ay napuno na ng mga tanong at kwento. Ikinuwento ni Aya ang buhay sa ampunan, ang mga kalaro niya, ang malungkot na gabi, ang pangarap niyang maging isang guro. Sa bawat kwento, mas nakikilala ni Carlos ang tibay at talino ng batang ito. Sa bawat tanong ni Nico, nararamdaman niya ang pagbabalik ng isang pakiramdam na matagal na niyang kinalimutan, ang pakiramdam ng pagiging isang ama. Isang Sabado ng hapon, dinala niya sila sa isang department store. "Kailangan niyo ng mga bagong damit," sabi niya. Namimilog ang mga mata ng magkapatid habang naglalakad sila sa children's section. Napapaligiran sila ng napakaraming kulay at tela. Hindi nila alam kung paano pipili. Sanay silang tumanggap kung ano lang ang ibigay, kung ano lang ang donasyon. "Pumili kayo ng kahit anong gusto niyo," sabi ni Carlos. Nag-aalangan si Aya. "Kahit ano po." "Baka pumahal." Lumuhod si Carlos para magpantay ang kanilang mga mata. "Huwag mong isipin yun. Ang isipin mo lang ay kung ano ang magpapasaya sa inyo." Iyon ang hudyat na kailangan nila. Nag-umpisang tumakbo-takbo si Nico, itinuturo ang mga t-shirt na may larawan ng mga dinosaur at robot. Si Aya naman, mas mahinahon,
ay maingat na hinihipo ang mga bestida. May isang simpleng dilaw na bestida na tila nakakuha ng kanyang pansin. Kinuha niya ito at niyakap. Nang makita ni Carlos ang eksenang yon, isang matinding kirot ang bigla niyang naramdaman sa kanyang dibdib. Dilaw. Paboritong kulay ni Mia. Naalala niya ang isang halos kaparehong bestida na isinuot nito sa huling kaarawan nito. Ang alaala ay masakit. Ngunit sa ilalim ng sakit, mayroon ng bagong damdamin, isang uri ng mapait na saya. Bagay sa'yo yan. Sabi niya ang kanyang boses ay bahagyang garalgal. Isinuot ni Aya ang bestida sa fitting room. Nang lumabas siya, nahihiya siyang umikot sa harap ni Carlos. Ang bestida ay sakto sa kanya at ang kulay dilaw ay nagbigay buhay sa kanyang kutis. Salamat po, Tito. Sabi niya ang kanyang mga pisngi ay namumula. Sa sandaling iyon, sa hindi maipaliwanag na dahilan, isang pangalan ang lumabas sa bibig ni Carlos. Walang anuman, Mia. Agad siyang natigilan. Ang hangin sa pagitan nila ay biglang bumigat. Nanlaki ang mga mata ni Aya. Hindi siya nagtanong ngunit nakita ni Carlos ang pagkalito sa kanyang mukha. Pasensya na. Nauutal na, sabi ni Carlos. Aya. Ang ibig kong sabihin. Hindi na nagsalita pa si Aya. Ngunit ang sandaling iyon ay nag-iwan ng isang maliit na lamat sa salaming kanilang binubuo. Isang paalala na sa ilalim ng bagong pag-asa, may mga multo pa ring nag-aabang. Pag-uwi nila, habang inaayos ni Manang Gloria, ang mga pinamili tumunog ang telepono ni Carlos. Si Michelle Wijaya. Mr. Antonio, sabi ng pamilyar na boses mula sa kabilang linya. Magandang hapon. Tumatawag lang ako para i-update ka. Nagsimula na ang background check. At para mapormalisa ang inyong request for adoption, kailangan nating kumpletuhin ang lahat ng papeles. Ibig sabihin, kailangan namin ng kopya ng lahat ng records tungkol sa mga bata mula sa ampunan at higit sa lahat, ang kumpletong police at accident report tungkol sa insidenteng ikinamatay ng kanilang mga magulang. Nanigas si Carlos. Ang kamay niyang may hawak sa telepono ay biglang nanlamig. Ang aksidente. Ang pinagmulan ng lahat ng ito. Siyempre kailangan yun para sa proseso. Isa lamang yung dokumento, isang formalidad. Sige, sagot niya sinisikap na panatilihing normal ang kanyang boses. Ipapadala ko ang aking legal team para kunin ang mga kopya. Salamat sa impormasyon. Pagkababa niya ng telepono, napatingin siya sa labas. Sa hardin naglalaro sina Aya at Nico sa swing. Ang halakhak ni Nico ay umaabot hanggang sa kinaroroonan niya. Si Aya na nakasuot pa rin ng kanyang bagong dilaw na bestida ang siyang nagtutulak sa duyan. Mukha silang larawan ng kaligayahan, isang pamilyang nabubuo. Ngunit ang tawag mula kay Michelle ay parang isang madilim na ulap na biglang lumitaw sa isang maaliwalas na kalangitan. Isang paalala na ang pundasyon ng munting kaligayahang ito ay itinayo sa ibabaw ng isang trahedya. Isang trahedya na hindi pa niya lubusang nauunawaan ang lahat ng detalye. At sa lalong madaling panahon, ang lahat ng detalyeng iyon ay mapupunta sa kanyang mga kamay. Lumipas ang ilang araw. Ang legal team ni Carlos ay kumilos nang mabilis at may kahusayan tulad ng inaasahan. Isang hapon, isang makapal na brown envelope ang inihatid sa kanyang opisina sa BGC. Nasa loob nito ang lahat ng dokumentong hiniling ni Michelle Wijaya, isang koleksyon ng mga papel na magdidikta sa hinaharap ng 3 tao. Pinagmasdan ni Carlos ang envelope sa ibabaw ng kanyang mesa. Para itong isang bomba na hindi pa sumasabog. Alam niyang nasa loob nito ang buong kasaysayan ng pagkaulila ni Aya at Nico. Isang formalidad bulong niya sa sarili. Isang hakbang na kailangan lang malampasan. Ngunit may isang bahagi sa kanya na kinakabahan, isang malamig na agos ng pangamba na hindi niya maintindihan kung saan nanggagaling. Pinili niyang hintayin ang gabi. Hinintay niyang matulog ang mga bata. Hinintay niyang manahimik ang buong bahay. Nang tanging ang mahinang ugong na lamang ng air conditioner at ang pagtik ng grandfather clock sa pasilyo ang maririnig, pumasok siya sa kanyang study.
Isinara niya ang pinto. Sa ilalim ng liwanag ng kanyang desk lamp, binuksan niya ang envelope. Inilabas niya ang mga dokumento. Maingat na inayos ang mga ito. Sa ibabaw ay ang mga birth certificate ni Aya at Nico. Kasunod ang mga ulat mula sa ampunan. Binasa niya ang mga ito mga detalye tungkol sa kanilang kalusugan, sa kanilang pag-uugali. Mga salitang malamig at klinikal na sumusubok, ilarawan ang dalawang batang puno ng buhay. Pagkatapos ay narating niya ang huling bahagi ang police and accident report. Ang opisyal na salaysay ng araw na nagbago sa mundo ng magkapatid. Huminga siya ng malalim at nagsimulang magbasa. Mga teknikal na detalye, oras, lokasyon, kondisyon ng kalsada. Ngunit nang mabasa niya ang petsa, bigla siyang natigilan. Petsa Hunyo 15, 2022. Ang mga numero ay tila tumalon mula sa papel at sumampal sa kanya. Hunyo 15. Bakit? Bakit pamilyar ang petsang iyon? Isang malamig na kuryente ang gumapang sa kanyang gulugod. Pinilit niyang iwaksi ang pakiramdam. Maraming nangyayari sa isang petsa. Isang pagkakataon lamang. Nagpatuloy siya sa pagbabasa, ang kanyang mga mata ay mabilis na sinusuyod ang mga linya. Lokasyon South Luzon Expressway, malapit sa Carmona exit. Ang pagtibok ng kanyang puso ay nagsimulang bumilis. Carmona exit. Ang mga salita ay umalingaw-ngaw sa kanyang isipan, nagbukas ng isang pinto sa kanyang alaala na matagal na niyang pilit na isinara. Naramdaman niya ang biglaang panlalamig ng kanyang mga kamay. Hindi bulong niya sa sarili, hindi maari. Itinulak niya palayo ang kanyang upuan at nagmamadaling lumapit sa isang estante ng mga aklat. Sa likod ng mga makakapal na libro ng batas at arkitektura, mayroong isang maliit na safe. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang iniikot niya ang combination lock. Isang tunog ng pag-click at bumukas ito. Mula sa loob, kinuha niya ang isang manipis na metal na kahon na puno ng alikabok. Hindi niya ito binuksan sa loob ng 2 taon. Nasa loob nito ang mga huling piraso ng kanyang dating buhay. Ang mga huling piraso ng araw na yon. Dinala niya ang kahon pabalik sa kanyang mesa. Binuksan niya ito. Sa loob ay may mga lumang larawan, isang kwintas ni Carmen at isang tuyong bulaklak mula sa buhok ni Mia. At sa ilalim ng lahat ng iyon, nakatago ang isang kaparehong folder. Ang sarili niyang kopya ng accident report. Nanginginig ang kanyang hininga. Ang bawat paghinga ay tila isang pakikibaka. Dahan-dahan niyang inilabas ang dokumento at inilatag sa tabi ng report ni Aya at Nico. Magkatabi. 2 piraso ng papel, 2 trahedya. Ang kanyang mga mata ay pabalik-balik na tumingin sa 2 report, inihahambing ang bawat detalye. Petsa Hunyo 15, 2022. Pareho. Oras humigit kumulang 10:30 ng umaga. Pareho. Lokasyon SLEX Carmona, pareho. Ang hangin sa silid ay tila naubos. Ang kanyang dibdib ay sumisikip. Nakarating siya sa pinakakritikal na bahagi, ang salaysay ng pangyayari. Ang report ng mga magulang ni Aya ay nagsasabi, isang multi-car collision na nagsimula nang ang isang itim na luxury sedan, plaka blog XXX-XXX na naglalakbay sa northbound lane ay nawalan ng kontrol, bumangga sa gitnang harang at tumawid sa southbound lane kung saan direkta nitong sinalpok ang isang 10-wheeler truck. Ang pagbangga sa truck ang nagdulot ng kadena ng mga kasunod na banggaan, kabilang na ang isang lumang pampasaherong van kung saan lulan ang pamilya ni Aya. Pinikit ni Carlos ang kanyang mga mata, ayaw nang basahin ang kasunod, ngunit pinilit niya ang sarili. Kinuha niya ang sariling report. Nahanap niya ang parehong talata. Sasakyang sangkot isang itim na luxury sedan, plaka block XXX-XXX, minamaneho ni Ginoong Carlos Antonio. Binitiwan niya ang mga papel. Ang mga ito ay lumaglag mula sa kanyang mga kamay na walang lakas at kumalat sa sahig na parang mga tuyong dahon. Ang mundo ay tila huminto sa pag-ikot. Ang tunog ng orasan sa labas ay nawala. Ang tanging naririnig niya ay ang malakas na pag-ugong sa kanyang mga tainga at ang marahas na pagtibok ng kanyang puso na gustong kumawala sa kanyang dibdib. Siya
Siya ang nagmamaneho ng itim na sedan. Siya ang nawalan ng kontrol. Ang kanyang pagmamadali. Ang kanyang saglit na pagkalingat. Habang inaabot ang nahulog na laruan ni Mia sa sahig ng kotse ang saglit na iyon. Ang saglit na iyon ang pumatay sa kanyang mag-ina. Ngayon, alam na niya. Hindi lang sila. Siya ang pumatay sa mga magulang ni Aya at Nico. Ang lalaking nagligtas sa kanila mula sa eskinita ay ang parehong lalaki na nagtulak sa kanila doon sa unang pagkakataon. Ang tahanang ibinigay niya ay isang kulungang gawa sa kasalanan. Ang pag-asang ibinibigay niya ay isang lason na nakabalot sa pag-aalaga. Napahawak siya sa kanyang ulo, ang kanyang mga daliri ay humihigpit sa kanyang buhok na para bang kaya niyang bunutin ang alaala, ang katotohanan. Paano nangyari ang ganitong kalupit na kabalintunaan? Sa lahat ng bata sa mundo, bakit sila pa nakatulala siya sa mga papel na nakakalat sa sahig? Ang kanyang hininga ay sunod-sunod at mababaw. Hindi niya alam kung gaano siya katagal na nakaupo roon, paralisado sa bigat ng katotohanang bigla niyang pinapasan. At sa gitna ng kanyang paghihirap, mula sa labas ng bintana ng kanyang study, sa hardin na nagsisimula ng tamaan ng liwanag ng bukang liwayway, isang tunog ang bumasag sa katahimikan. Isang mahinang halakhak. Ang halakhak ni Nico na sinundan ng masayang sigaw ni Aya. Ang tunog na yon, ang parehong tunog na naging musika sa kanyang pandinig sa mga nakalipas na linggo, ang tunog na nagbigay sa kanya ng dahilan para bumangon tuwing umaga ay ngayon isang nakakabinging sentensya. Isang hatol ng habambuhay na pagdurusa. Ang bawat tawa ay isang sundang na paulit-ulit na tumatarak sa kanyang puso. Ang mga anak ng mga taong pinatay niya ay naglalaro sa kanyang hardin. Tinatawag siyang tagapagligtas. At sa sandaling iyon, alam ni Carlos na ang impyernong pinanggalingan niya sa nakalipas na 2 taon ay isa lamang paunang silip sa impyernong ngayon ay kanyang tahanan. Ang sikat ng araw kinabukasan ay tila isang mapanuksong panloloko. Sumisilip ito sa mga siwang ng kurtina, nagpipinta ng gintong liwanag sa sahig ng mansyon na para bang isang ordinaryong araw lamang. Ngunit para kay Carlos ang liwanag ay hindi na nagdadala ng pag-asa. Ito ay isang spotlight na itinututok sa dumi ng kanyang pagkakasala. Ang almusal ay isang pagpapahirap. Umupo siya sa kanyang karaniwang pwesto sa hapag, ngunit ang pagkain sa kanyang plato ay tila walang lasa. Ang masayang daldala ni Nico tungkol sa isang panaginip na may kasamang lumilipad na aso ay parang mga tinik sa kanyang pandinig. "Tito, kain na po," sabi ni Nico, iwinawasiwas ang kanyang tinidor na may nakatusok na hotdog. Isang pilit na ngiti lamang ang naisukli ni Carlos. "Oo, Nico, kumakain na." Ngunit hindi niya magawang isubo ang pagkain. Napansin ito ni Aya. Mula sa kabilang dulo ng mesa ang kanyang mga mata ay matamang nagmamasid. Nakaita niya ang pangingitim sa ilalim ng mga mata ni Carlos, ang paraan ng pag-iwas nito ng tingin sa tuwing magtatama ang kanilang mga paningin. "May sakit po ba kayo, Tito?" Tanong ni Aya. Ang kanyang boses ay puno ng sinserong pag-aalala. Umiling si Carlos, hindi tumitingin. "Hindi, medyo pagod lang sa trabaho." Isang kasinungalingan. Ang una sa napakaraming kasinungalingang kailangan niyang buuin para maprotektahan ang munting langit na ito, isang langit na siya mismo ang nagtayo sa ibabaw ng impyerno. Ang buong araw ay isang paglalakad sa alambre. Sa opisina, hindi siya makapag-focus. Sa isang mahalagang board meeting, natagpuan niya ang sariling nakatitig sa kawalan. Ang mga boses ng kanyang mga vice-presidente ay nagiging isang walang kahulugang ugong. Ang mga numero sa spreadsheet ay lumalabo, nagiging mga imahe ng isang basag na salamin ng kotse. "Sir Carlos, ayos lang po ba kayo?" Tanong ng kanyang sekretarya. Napansin ang kanyang pagkabalisa. "Ayos lang," muli niyang sagot, ngunit ang kanyang boses ay hungkag. Ang pinakamatinding pagsubok ay ang pag-uwi sa bahay. Ang dating kanlungang unti-unti niyang natatagpuan ay isa na ngayong selda ng pagdurusa. Ang bawat tawa ni Nico, ang bawat ngiti ni Aya ay isang paalala ng pamilyang winasak niya.
Paano niya kayang yakapin ang mga batang ito? Alam na ang kanyang mga kamay ang mismong kumuha sa kanilang mga magulang. Ang mga gabi, ang pinakamalala. Kapag ang katahimikan ay bumabalot sa mansyon, ang mga multo ay nagsisimulang magsalita. Nagkakaroon siya ng mga bangungot. Hindi na ang pamilyar na bangungot tungkol kina Carmen at Mia ang dumadalaw sa kanya. Ito ay bago. Mas malinaw. Mas malupit. Nakikita niya ang kanyang sarili. Sa driver's seat, ang manibela ay dumudulas sa kanyang mga kamay. Nakikita niya ang nakakasilaw na ilaw ng truck. Ngunit sa pagkakataong ito, nakikita niya ang isa pang sasakyan, isang van. At sa bintana nito, nakikita niya ang mga mukha ng isang lalaki at isang babae, puno ng takot, bago sila lamunin ng kadiliman. At pagkatapos lilitaw sina Aya at Nico, nakatayo sa gitna ng nagbabagang kalsada, nakaturo sa kanya. Ikaw, tila sinasabi ng kanilang mga mata. Ikaw ang may kasalanan. Nagigising siyang humihingal basang-basa ng pawis, ang puso niya'y kumakaripas. Ang kanyang pagbabago ay hindi nakaligtas sa matalas na pagmamasid ni Aya. Nararamdaman niya ito. Ang dating init sa pagtrato sa kanila ni Carlos ay napalitan ng isang kakaibang distansya. Madalas niya itong nahuhuling nakatitig sa kanila, ngunit sa sandaling lumingon sila, mabilis itong umiiwas. Hindi na ito nag-aalok na magbasa ng kwento bago matulog. Ang mga sagot nito sa kanyang mga tanong ay naging maikli at pilit. Ang takot ay nagsimulang gumapang sa puso ni Aya. May nagawa ba kaming mali, tanong niya sa sarili? Nagsasawa na ba siya sa amin? Itataboy na ba niya kami pabalik sa ampunan? Ang kawalan ng katiyakan ay mas masakit pa kaysa sa anumang sigaw o galit. Ang tensyon ay sumabog isang gabi, halos isang linggo, pagkatapos matuklasan ni Carlos ang katotohanan. Nasa hapagkainan silang tatlo. Si Manang Gloria ay katatapos lang maghain ng paboritong adobo ni Nico. Sinusubukan ni Carlos na maging normal. Pinipilit niyang ngumiti magtanong tungkol sa araw nila. Ngunit ang kanyang mga galaw ay matigas, ang kanyang nangiti ay hindi umaabot sa kanyang mga mata. Sa gitna ng hapunan, masayang nagsalita si Nico. Alam niyo po, sabi niya habang buong pusong ngumunguya, si Tito Carlos, para po kayong superhero. Iniligtas niyo kami ni ate sa eskinita. Ang salitang superhero, ang salitang iniligtas. Ang mga salitang iyon ay tumama kay Carlos na parang bala. Ang tinidor na hawak niya ay biglang nanginig. Isang mahinang kalansing ang ginawa nito sa plato. Pagkatapos, sa isang iglap ng kawalan ng kontrol, ang kanyang kamay ay nanghina at bumagsak. Isang malakas na lagabog ang umalingaw-ngaw sa tahimik na silid kainan. Ang puting plato ay naging 1,000 piraso sa sahig. Ang adobo ay kumalat na parang isang madilim na mantsa sa kumikinang na marmol. Katahimikan. Napatalon sa gulat si Nico, ang kanyang mga mata ay nanlaki. Si Manang Gloria ay napatakip ng bibig mula sa may kusina. Ngunit si Aya ay hindi gumalaw. Nakaupo lang siya, ang kanyang mga mata ay nakapako kay Carlos. Ang lahat ng kanyang maliliit na pagdududa, lahat ng kanyang mga takot ay nagsama-sama sa isang matalim na titig. Wala nang pag-aalala sa kanyang mukha. Napalitan iyon ng matinding pagkalito at isang bakas ng akusasyon. May problema po ba, Tito? Tanong niya. Ang kanyang boses ay hindi boses ng isang bata, kundi boses ng isang taong humihingi ng katotohanan. Galit po ba kayo sa amin? Ang tanong ay binitin sa hangin, mas mabigat pa kaysa sa nabasag na katahimikan. Hindi makasagot si Carlos. Nakayuko siya, nakatitig sa mga basag na piraso sa sahig, na tila ba yun ang salamin ng kanyang durog na kaluluwa. At sa sandaling iyon, isang tunog ang bumasag sa tensyon. Ang tunog ng doorbell. Nagkatinginan sila. Hindi sila nag-aabang ng bisita. Nag-aalangang lumakad si Manang Gloria papunta sa pinto. Binuksan niya ito. Nakatayo sa labas ang isang babaeng nasa mga 60 anyos, nakasuot ng eleganteng itim na bestida. Ang kanyang buhok ay perpektong nakaayos, ngunit ang kanyang mukha ay walang emosyon maliban sa kanyang mga matang malamig at mapanuri.
Ang kanyang tingin ay lumagpas kay Manang Gloria, dumaan kay Carlos, at huminto sa dalawang bata na nakaupo sa hapagkainan. Carlos. Sabi ng babae ang kanyang boses ay kasing lamig ng kanyang mga mata. Siya si Tita Lourdes, ang kapatid ng ina ni Carmen, ang tita ng kanyang yumaong asawa. Anong ibig sabihin nito? Tanong niya. Ang kanyang tingin ay hindi iniaalis kina Aya at Nico na para bang sila ay isang uri ng dumi na hindi dapat naroroon sa malinis na bahay na yon. Ang pagpasok ni Tita Lourdes sa silid kainan ay tila pagbuhos ng yelo sa isang kumukulong kaldero. Ang tensyon na dulot ng nabasag na plato ay biglang nanigas na palitan ng isang bagong uri ng lamig. Isang lamig na nagmumula sa matigas na tindig at mapanuring mga mata ng bagong dating. Tita Lourdes. Sabi ni Carlos, ang kanyang boses ay bahagyang nanginginig habang pinipilit niyang tumayo. Ang pangalan ay lumabas sa kanyang bibig na parang isang basag na salita. Anong ginagawa niyo rito? Hindi siya pinansin ni Lourdes. Ang kanyang tingin ay nanatiling nakapako sa dalawang bata, sinusuri ang mga ito mula ulo hanggang paa. Ang marurusing nilang pinanggalingan ay tila kitang-kita pa rin sa kabila ng malilinis na damit. Narinig ko sa isa sa mga dating kasambahay na may bisita ka raw. Sabi niya ang salitang bisita ay binitawan na may halong pangungutya. Hindi ko akalaing ganito ang daratnan ko. Naramdaman ni Carlos ang pamumula ng kanyang mukha, isang halo ng hiya at galit. Sa harap ni Aya at Nico, nakapwa napayuko at tila gustong maging invisible, pakiramdam niya'y hinuhubaran siya ng dangal. Manang Gloria. Utos niya, ang kanyang boses ay formal at mahigpit. Pakidala na po muna ang mga bata sa kanilang silid. Agad na kumilos si Manang Gloria. Malumanay niyang hinawakan ang mga balikat ni Aya at Nico. Ngunit habang papalabas sila, naramdaman ni Aya ang mga mata ni Tita Lourdes na nakatutok sa kanyang likuran, tila isang matalim na karayom. Isang malakas na kutob ang bumalot sa kanya. Alam niyang hindi sila ang pinag-uusapan, kundi tungkol sa kanila. Sa halip na dumiretso sa hagdanan, huminto siya sa may pasilyo, sa likod ng isang malaking halaman na sapat na para itago ang kanyang munting katawan. Pinakinggan niya ang usapan. Nang masigurong wala na ang mga bata, hinarap ni Lourdes si Carlos. Ang kanyang boses ay bumaba, naging isang mapanganib na bulong. Ano ito, Carlos? Ano ang ibig sabihin ng lahat ng ito? 2 taon. 2 taon pa lang mula nang mawala si Carmen at ang pamangkin ko. At ngayon, ito. Itinuro niya ang nabasag na plato sa sahig. Nagpapasok ka ng mga batang kalye sa pamamahay nila. Hindi nila ito pamamahay, mariing sagot ni Carlos. Ito ay bahay ko at sila ay nasa ilalim ng aking pangangalaga. Isang mapait na tawa ang kumawala kay Lourdes. Pangangalaga o pamalit? Ganoon na ba kadali para sa'yo? Pinalitan mo na ba sila agad, Carlos? Ang mga salitang iyon ay parang mga bubog ng salamin na tumusok sa puso ni Carlos. Ito ang mismong akusasyon na ibinabato niya sa kanyang sarili sa dilim ng gabi. Wala kang alam sa sitwasyon, tita. Wala akong alam. Giit ni Lourdes, lumapit siya ng isang hakbang. Alam kong nagdurusa ka. Alam kong nawala ang iyong pamilya sa isang kakilakilabot na aksidente. Pero ang solusyon ba ay ang kumuha ng 2 pulubi para punan ang kanilang lugar para gumaan ang iyong kasalanan. Mula sa kanyang pinagtataguan, naririnig ni Aya ang mga susing salita, aksidente, kasalanan, pamalit. Hindi niya lubos na maintindihan ang konteksto, ngunit naramdaman niya ang bigat ng mga ito. Pinagtagpi-tagpi niya ang mga piraso, ang biglaang pagbabago ng ugali ni Tito Carlos, ang pagbanggit nito sa pangalan ng ibang bata, at ngayon ang usapang ito. Hindi mo naiintindihan. Halos pabulong na. Sabi ni Carlos, ang kanyang boses ay basag na. Kailangan nila ako. O ikaw ang may kailangan sa kanila. Walang awang ganti ni Lourdes. Para makalimot ka. Para magpanggap na hindi ka nabigo bilang isang asawa at ama. Para magpanggap na hindi mo sila. Hindi na niya tinapos ang sasabihin,
Ngunit ang kahulugan ay malinaw. Nanlamig ang buong katawan ni Carlos. Gusto niyang sumigaw. Gusto niyang sabihin ang lahat na ang kasalanan niya ay mas malaki pa kaysa sa inaakala nito na ang koneksyon niya sa mga bata ay isang malagim na tadhanang hindi nito kailanman maiisip. Ngunit hindi niya kaya. Ang sikreto ay isang mabigat na kadenang nakapulupot sa kanyang lalamunan. Biglang nagbago ang diskarte ni Lourdes. Nakita niyang hindi niya masisira si Carlos sa paraang iyon. Kaya't ibinaling niya ang kanyang atensyon. Naglakad siya papalabas ng silid kainan patungo sa pasilyo kung saan alam niyang naghihintay ang mga bata. Mabilis na umatras si Aya mula sa kanyang pinagtataguan at hinila si Nico palayo. Ngunit huli na, naabutan sila ni Lourdes sa paanan ng hagdanan. Lumuhod si Lourdes sa harap ni Aya. Ang kanyang mukha ay malapit na ngayon at nakita ni Aya ang mga linya ng kapaitan sa paligid ng kanyang bibig. Ang kanyang boses nang magsalita ito ay biglang naging matamis na parang lason. "Ikaw si Aya, hindi ba?" tanong niya. Tumango lang si Aya. "Alam mo, iha, maganda ang bahay na ito." Patuloy ni Lourdes hinahaplos ang buhok ni Aya sa paraang nagbigay ng kilabot sa bata. Dati may isang batang babae na kasing edad mo rin na tumatakbo-takbo rito. Ang pangalan niya ay Mia. Kasunod nito ang tanong na idinisenyo para maghasik ng lagim. Naaalala mo pa ba ang mga magulang mo, iha? Natigilan si Aya. Siyempre naaalala niya. Ang mukha ng kanyang ina, ang malakas na tawa ng kanyang ama. Ang mga alaala ay parehong kayamanan at pasakit. Hindi siya nakasagot. Ngunit ang kanyang katahimikan ay sapat na. Tumingin si Lourdes kay Carlos na nakatayo roon, paralisado ang kanyang mukha ay kasing putla ng multo. "Tingnan mo," sabi ni Lourdes kay Carlos, puno ng tagumpay ang kanyang tinig. "Bawat isa sa atin ay may daladalang multo." Tumayo si Lourdes at inayos ang kanyang damit. "Tapos na ako rito," sabi niya. Naglakad siya patungo sa pinto, ngunit bago lumabas, humarap siyang muli. "Huwag mong akalaing matatakasan mo ang nakaraan, Carlos. Palagi itong babalik para singilin ka." At tulad ng isang bagyo dumating siya, nag-iwan ng wasak na tanawin at umalis. Ang hapunan ay hindi na natapos. Walang nagsalita. Inutusan ni Carlos si Manang Gloria na linisin ang mga bubog sa sahig. Hinatid niya ang mga bata sa kanilang silid. Ngunit ang dating namumuong koneksyon sa pagitan nila ay napalitan ng isang hindi nakikitang pader. Nang gabing iyon, hindi makatulog si Aya. Ang mga salitang narinig niya ay paulit-ulit na umuulit sa kanyang isipan. Pamalit, aksidente, kasalanan, ang kakaibang lungkot ni Tito Carlos, ang tanong tungkol sa kanyang mga magulang. Ang lahat ay konektado, sigurado siya. Ngunit paano naisip niya ang study ni Carlos ang silid kung saan ito laging nagkukulong tuwing gabi, ang silid na pinagmumulan ng kanyang kalungkutan. Doon, siguradong nandoon ang sagot. Habang ang buong bahay ay natutulog at ang buwan ay nag-iisang saksi, gumawa siya ng isang desisyon. Isang desisyon na magbubukas ng pinto sa katotohanang mas masakit pa kaysa sa lahat ng multong kanyang kinatatakutan. Bukas, habang wala si Tito Carlos, papasukin niya ang silid na yon. Hahanapin niya ang sagot, kahit ano pa ang halaga nito. Kinabukasan ng almusal ay isang seremonya ng katahimikan. Ang kalansing lamang ng mga kubyerto sa plato ang maririnig. Si Carlos ay tila mas malayo pa kaysa dati. Ang kanyang mga mata ay nakatitig sa kawalan, habang si Aya naman ay tahimik. Na nagmamasid ang kanyang puso ay tumitibok na may pinaghalong takot at determinasyon. Nagpaalam si Carlos para pumasok sa trabaho. "Mag-ingat kayo," sabi niya sa pinto, ngunit ang kanyang boses ay walang laman at hindi niya magawang salubungin ang tingin ni Aya. Sa sandaling umalis ang itim na sedan sa driveway, alam na ni Aya na ito na ang kanyang pagkakataon. "Manang Gloria," sabi niya sa matandang kasambahay, "maglalaro lang po kami ni Nico sa hardin." "Sige, iha. Tawagin mo lang ako kung may kailangan kayo." Sagot ng matanda, walang kamalay-malay sa planong nabubuo sa isipan ng bata. Iniwan niya si Nico sa swing abala
sa pag-uusap sa kanyang mga katang-isip na kaibigan. Dito ka lang ha. Bilinin niya. Babalik si ate agad. Pumasok siyang muli sa loob ng bahay. Ang kanyang maliliit na paa ay walang ingay na umakyat sa engrandeng hagdanan. Ang puso niya ay kumakaripas na parang isang kabayong tumatakbo. Narating niya ang pasilyo patungo sa study ni Carlos. Ang pinto ay nakasara. Sinubukan niyang ikutin ang doorknob. Nakalock. Isang alon ng pagkadismaya ang bumalot sa kanya. Ngunit hindi siya sumuko. Naisip niya si Manang Gloria. Siguradong meron itong susi. Ngunit paano niya ito makukuha ng hindi nagpapahalata? Bumalik siya sa hardin nag-isip. At doon nakita niya ang isang pagkakataon. Isang mataas na puno ng mangga ang nakatayo malapit sa gilid ng bahay. Ang mga sanga nito ay halos abot na sa isang maliit na balkonahe. Sa ikalawang palapag ang balkonahe ng study. Matapang si Aya. Ang buhay sa lansangan at sa ampunan ay nagturo sa kanya na maging maliksi. Walang pag-aalinlangan sinimulan niyang akyatin ang puno. Ang magaspang na balat ng kahoy ay sumusugat sa kanyang mga palad, ngunit hindi niya ito ininda. Bawat akyat ay isang hakbang papalapit sa katotohanan. Narating niya ang isang matibay na sanga na nakalapit sa balkonahe. Huminga siya ng malalim at sa isang iglap ng tapang tumalon. Nakalapag siya sa sahig ng balkonahe nang may mahinang kalabog. Mabuti na lang at ang sliding glass door ay hindi nakalock. Binuksan niya ito at pumasok sa loob. Ang study ni Carlos ay isang silid ng mga anino at sikreto. Ang amoy ng lumang papel leather at ang hindi maipaliwanag na amoy ng kalungkutan ay bumalot sa kanya. Nagsimula siyang maghanap. Binuksan niya ang bawat drawer ng mesa. Mga kontrata, mga blueprint, mga financial statement, walang kahit anong personal. Nasaan kaya ito? Naisip niya ang metal na kahon na nakita niya noong nakaraang linggo sa ilalim ng mesa. Sumilip siya. Wala na ito roon. Siguradong itinago na ito ni Carlos. Ngunit saan ang kanyang mga mata ay gumala sa paligid ng silid. Natuon ang pansin niya sa isang malaking cabinet na gawa sa dark wood. Sinubukan niyang buksan ngunit nakalock din ito. Sa tabi nito ay may isang maliit na plorera. Sa ilalim nito napansin niya ang isang bagay na kumikinang. Isang maliit na susi. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang kinukuha ang susi at isinusuot sa susian ng cabinet. Pinihit niya ito. Tumunog ito ng isang pag-click. Binuksan niya ang pinto ng cabinet. Sa loob nakapatong sa ibabaw ng mga folder naroon ang metal na kahon. Dinala niya ito sa mesa at binuksan. Naroon ang mga pamilyar na bagay, ang mga larawan ang kwintas, at sa ilalim ang dalawang folder ng accident report. Ang sa mga magulang niya at ang kay Carlos, kinuha niya ang mga ito. Umupo siya sa malaking leather na upuan ni Carlos at nagsimulang basahin ang kanyang mga mata ay gumagalaw ng mabilis. Hindi niya naiintindihan ang lahat ng teknikal na salita, ngunit ang mga mahahalagang detalye ay malinaw na parang kristal ang petsa, ang oras ang lugar, at higit sa lahat ang mga pangalan. Victor at Marisa Reyes, ang kanyang papa at mama. Carlos Antonio, ang driver ng itim na sedan. Paulit-ulit niyang binasa. Ang mga salita ay nagsimulang lumabo dahil sa mga luhang namumuo sa kanyang mga mata. Bawat letra ay isang patalim. Ang lalaking nagligtas sa kanila. Ang lalaking nagbigay sa kanila ng tahanan. Ang lalaking nagsimulang magpuno sa puwang sa kanilang mga puso. Ay siya rin palang dahilan kung bakit may puwang sa unang lugar. Ang lahat ng kabaitan, ang lahat ng pag-aalaga, isa lang palang malaking kasinungalingan. Isang paraan para pagbayaran ng kanyang kasalanan. Hindi sila pamilya. Sila ay isang obligasyon, isang penitensya. Ang sakit ay naging galit. Isang nag-aalab na galit na hindi pa niya naramdaman kailanman. Ibinagsak niya ang mga folders sa mesa. Napatingin siya sa paligid. Nakita niya ang isang nakakwadrong larawan. Sa gilid ng mesa ang larawan ni Carlos, kasama ang kanyang mag-ina. Lahat sila ay nakangiti masaya. Isang pamilyang winasak niya para palitan ng pamilyang siya mismo ang sumira. Sa isang iglap, hindi na niya nakontrol ang sarili.
Dinampot niya ang larawan at ibinato ng buong lakas sa sahig. Blag. Ang tunog ng nababasag na salamin ay umalingaw-ngaw sa buong bahay. Narinig ito ni Nico mula sa hardin at nagsimulang umiyak. Narinig ito ni Manang Gloria mula sa kusina at nagmamadaling umakyat. Ngunit wala nang pakialam si Aya. Nakatayo lang siya sa gitna ng silid, humihingal ang kanyang mga kamay ay nakakuyom. Sakto namang bumukas ang pinto sa harap. Maagang umuwi si Carlos. Hindi niya natiis ang pagpapanggap sa opisina. Gusto niyang umuwi at subukang ayusin ang lahat. Aya, Nico, tawag niya. Narinig niya ang yak ni Nico sa itaas. Narinig niya ang boses ni Manang Gloria at narinig niya ang tunog ng nabasag na salamin. Mabilis siyang umakyat. Ang eksenang bumungad sa kanya ay isang bangungot. Ang kanyang study, bukas. Si Manang Gloria at Nico ay nasa may pinto umiiyak. At sa gitna ng silid, nakatayo si Aya na papaligiran ng mga bubog. Hawak sa isang kamay ang kanyang accident report. Ang mga mata nila ay nagtama. Aya. Nagsimula si Carlos, ngunit walang salitang kayang ayusin ito. Sinungaling. Sigaw ni Aya ang kanyang boses ay basag sa galit at sakit. Bakit? Bakit hindi mo sinabi? Dahil ba sa awa, kaya mo kami kinuha para gumaan ang loob mo? Lumapit si Carlos. Hindi. Aya, makinig ka. Huwag kang lalapit. Hiyaw niya. Ikaw. Ikaw ang pumatay sa kanila. Ikaw ang pumatay sa papa at mama ko. Ang bawat salita ay isang sentensya ng kamatayan para kay Carlos. Wala siyang maidepensa. Ang katotohanan ay naroon hubad at brutal. Patawarin mo ako, Aya. Patawad. Umiiyak na, sabi niya. Patawad. Tumawa si Aya, isang tawang walang saya, isang tawang puno ng lason. Hindi sapat yan. Sa tabi ng mesa may isang pitsil ng tubig at isang baso. Sa sobrang galit dinampot ni Aya ang baso ng tubig. Walang pag-aalinlangan inihagis niya ang laman nito sa mukha ni Carlos. Ang malamig na tubig ay tumama sa kanya. Tumulo ito sa kanyang mukha kasabay ng kanyang mga luha. Ngunit mas malamig pa rito ang tingin sa mga mata ni Aya. Isang tingin ng sukdulang pagkamuhi. Sinungaling. Sigaw niyang muli, ang kanyang buong katawan ay nanginginig. Mamamatay tao. Ang salitang iyon ay ang huling pako sa kanyang kabaong. Bumagsak si Carlos sa kanyang mga tuhod sa gitna ng mga bubog ng kanyang dating pamilya sa ilalim ng tingin ng batang sinira niya ang buhay. Ang pagsabog ay tapos na. Ang natira na lamang ay ang usok, ang mga abo at ang nakabibinging katahimikan ng isang bagay na tuluyan ng nawasak. Ang gabi pagkatapos ng pagsabog ay isang mahaba at tahimik na impyerno. Walang nagsalita. Si Aya ay nagkulong sa kanyang silid, kasama si Nico. Ang pinto ay mahigpit na nakasara. Hindi sila bumaba para maghapunan. Si Carlos naman ay nanatili sa kanyang study, nakaupo sa dilim na papaligiran ng mga bubog at ng mga piraso ng kanyang gumuho na mundo. Hindi niya tinangkang linisin ang mga ito. Ang bawat matalim na piraso sa sahig ay isang karapat-dapat na paalala ng kanyang kasalanan. Sa loob ng silid si Nico ay umiiyak, hindi lubos na naiintindihan kung ano ang nangyari. Ngunit nararamdaman niya ang bigat ng galit at sakit ng kanyang ate. Ate, bakit galit ka kay Tito Carlos? Tanong niya habang nakayakap dito. Hinaplos ni Aya ang buhok ng kapatid, ngunit ang kanyang mga mata ay walang emosyon, matigas na parang bato. Hindi na natin siya, Tito Nico. Sagot niya sa isang malamig na boses. Isa siyang masamang tao. Alam ni Aya na hindi na sila maaring manatili pa roon. Ang bawat sulok ng bahay na yon ay isa ng kasinungalingan. Ang bawat malambot na kama, bawat masarap na pagkain ay tila bayad pinsala para sa buhay ng kanilang mga magulang. Kailangan nilang umalis. Ngunit saan sila pupunta? Isa lang ang lugar na pumasok sa kanyang isipan. Ang lugar kung saan sila nanggaling, ang ampunan. Hindi ito isang masayang lugar, ngunit ito ay totoo. Walang pagkukunwari. Sa kalaliman ng gabi, habang si Carlos ay tulala sa kanyang upuan,
At si Manang Gloria ay mahimbing na natutulog gumawa ng desisyon si Aya. Ginigising niya si Nico. Nico, gising. Aalis na tayo. Bulong niya. Saan tayo pupunta, ate? Tanong ng inaantok na bata. Babalik tayo sa dati nating bahay. Sagot niya tinutukoy ang ampunan. Nagmamadali siyang kumuha ng isang maliit na backpack. Inilagay niya rito ang ilang piraso ng kanilang damit, ang gamot ni Nico, at ang natitirang tinapay mula sa kanilang hapunan. Iyon lang. Ang lahat ng magagandang bestida at mamahaling laruan ay iniwan niya. Ang mga ito ay simbolo ng isang buhay na hindi naman talaga para sa kanila. Dahan-dahan, walang ingay binuksan nila ang pinto ng kanilang silid. Tinahak nila ang madilim na pasilyo, nilagpasan ang nakasarang pinto ng study ni Carlos. Bawat hakbang ay mabigat. Pagdating sa paanan ng hagdanan sa huling pagkakataon, napatingin si Aya sa kabuuan ng sala. Ang ganda, ang tahimik, at ang sakit. Binuksan nila ang pinto sa likod, lumabas sa hardin at tinahak ang daan palabas ng malaking gate na bahagyang nakaawang. Nang ang malamig na hangin ng madaling araw ay humampas sa kanilang mga mukha, sila ay malaya na. Ngunit ang kanilang kalayaan ay may kasamang takot at kawalan ng katiyakan. Nagsimula silang maglakad sa tahimik na mga kalsada ng Dasmariñas Village, 2 munting anino, sa ilalim ng nag-aagaw na dilim at liwanag. Nagising si Carlos sa liwanag ng araw na tumatama sa kanyang mukha. Nakatulog pala siya sa kanyang upuan, ang kanyang leeg ay naninigas. Ang unang pumasok sa kanyang isipan ay sina Aya at Nico. Kailangan niyang humingi ng tawad. Kailangan niyang subukang ipaliwanag kahit alam niyang walang paliwanag ang sapat. Tumayo siya. Ang mga binti niya ay nangangalay. Lumabas siya ng study at kumatok sa pinto ng silid ng mga bata. Aya, gising na ba kayo? Walang sagot. Kumatok siyang muli, mas malakas. Aya. Isang masamang kutob ang gumapang sa kanyang dibdib. Pinihit niya ang doorknob. Hindi ito nakalock. Ang silid ay walang tao. Ang mga kama ay maayos na, para bang hindi tinulugan. Binuksan niya ang aparador. Nakita niyang nawawala ang luma nilang damit at ang backpack. Hindi! Bulong niya. Ang sahig ay tila gumuho sa ilalim ng kanyang mga paa. Hindi. Tinakbo niya ang buong bahay, sumisigaw. Aya, Nico. Ang tanging sumagot sa kanya ay ang alingaw-ngaw ng sarili niyang desperadong boses. Nagising si Manang Gloria sa sigaw. Sir, ano pong nangyayari? Wala sila, Manang, umalis sila. Sigaw ni Carlos, ang kanyang mukha ay puno ng panik. Walang pag-aaksaya ng oras, kinuha niya ang kanyang telepono at tinawagan si Michelle Wijaya. Ang kanyang mga daliri ay nanginginig. Michelle, ang mga bata, nawawala sila. Halos pasigaw niyang sabi sa telepono. Ano paano? Kailan pa? Gulat na tanong ng social worker. Hindi ko alam. Ngayong umaga ko lang nalaman. Siguro, madaling araw sila umalis. May ideya ka ba kung saan sila maaaring pumunta? Ang ampunan, sigurado akong doon sila pupunta. Sabi ni Carlos, iyon lang ang tanging lugar na alam nilang uwian. Kinuha niya ang susi ng kanyang kotse at kumaripas palabas. Hindi na niya inintindi ang kanyang itsura. Ang kanyang mamahaling damit ay lukot, ang kanyang buhok ay magulo, ang kanyang mga mata ay namumugto. Ipinaharurot niya ang sasakyan palabas ng village na parang isang baliw. Ang bawat pulang ilaw trapiko ay isang pagpapahirap. Ang bawat segundong lumilipas ay isang karayom na tumutusok sa kanyang konsensya. Sana ligtas sila. Sana walang masamang mangyari sa kanila. Ang pagsisisi ay isang mapait na lason sa kanyang lalamunan. Bakit hindi niya sinabi agad? Bakit niya hinayaang malaman ni Aya sa ganitong paraan? Samantala, sina Aya at Nico ay naglalakad pa rin. Ang Maynila ay nagsisimula ng magising. Ang mga jeep at bus ay nagsisimula ng mag-ingay. Ang mundo ay malaki at nakakatakot para sa 2 bata. Pagod na si Nico, ang kanyang maliliit na binti ay hirap ng humakbang. Ate, pagod na ako. Reklamo niya malapit ng umiyak. Malapit na tayo, Nico.
Konting tiis na lang, sabi ni Aya kahit na siya mismo ay hindi sigurado kung nasaan na sila. Ang alam lang niya ay ang pangalan ng ampunan ngunit hindi ang eksaktong daan. Sa wakas nakarating si Carlos sa ampunan. Halos ibangga niya ang kotse sa gate sa kanyang pagmamadali. Tumakbo siya papasok at sinalubong ang matandang madre na namamahala rito. "Sister, nandito po ba sina Aya at Nico?" tanong niya hinihingal. Ang madre ay nagpakita ng pagkalito. "Carlos, hindi. Wala sila rito." "Anong nangyari?" Ang salitang wala ay tila isang malaking pader na humarang sa kanya. Kung wala sila rito, nasaan sila? Isang syudad na puno ng panganib, 2 bata, mag-isa. Ang takot ay pumalit sa panik. Isang mas malalim at mas madilim na takot. Habang si Carlos ay desperadong naghahanap sina Aya at Nico, ay nakarating sa isang maingay na terminal ng bus, pagod at gutom. Umupo sila sa isang bangko. Inilabas ni Aya ang tinapay at hinati ito. "Ate, gusto ko na umuwi," sabi ni Nico. Ang kanyang boses ay nanginginig. Niyakap siya ni Aya. "Ito na tayo, Nico. Hahanapin natin ang daan." Ngunit sa loob-loob niya nagsisimula na siyang matakot. Ang katotohanan ay masakit, ngunit ang lansangan ay mas malupit. Hapon na. Si Carlos kasama na si Michelle at ilang pulis ay walang tigil sa paghahanap. Tinatawagan ang mga posibleng lugar, pinapakita ang kanilang mga larawan. Ngunit ang syudad ay isang malawak na karagatan. Ang paghahanap sa kanila ay parang paghahanap ng 2 maliit na isda. Gabi na nang matagpuan sila. Isang security guard sa terminal ng bus ang nakakilala sa kanila mula sa alert na ipinadala ng pulisya. Tinawagan niya ang hotline. Dumating si Carlos sa terminal. Nakita niya sila sa isang sulok magkayakap na tutulog. Si Nico ay nilalagnat. Ang puso ni Carlos ay nadurog sa 1,000 piraso. Ito ang resulta ng kanyang mga kasinungalingan. Dahan-dahan siyang lumapit. Ang unang naramdaman niya ay ginhawa. Ligtas sila. Ngunit nang magising si Aya at makita siya ang ginhawa, ay napalitan ng sakit. Ang mga mata ni Aya ay puno ng takot at galit. Agad niyang niyakap si Nico na para bang poprotektahan ito mula sa isang halimaw. "Huwag kang lalapit." Sigaw niya, ang kanyang tinig ay matinis at puno ng pagkamuhi. Ang sigaw na yon, sa gitna ng maingay na terminal, ay mas malakas pa sa anumang ingay. Tumigil si Carlos. Ang bawat hakbang papalapit ay tila 1 milya ang layo. Nakita niya ang takot sa mukha ng bata at alam niyang siya ang dahilan nito. Dumating si Michelle. Nakita niya ang sitwasyon, ang desperadong lalaki, ang galit na bata, ang may sakit na kapatid. Alam niyang hindi na ito maaaring ayusin sa simpleng pag-uusap. "Carlos, sabi ni Michelle sa isang mahinahon ngunit matatag na boses. "Sa tingin ko, kailangan muna natin silang dalhin sa isang temporary shelter para sa kapakanan ng lahat." Isang shelter. Isang lugar na hindi ang kanyang tahanan. Ang temporary shelter na sinabi ni Michelle ay isang malinis at ligtas na pasilidad na pinapatakbo ng gobyerno. Mayroon itong maliliit ngunit maaliwalas na mga silid, regular na pagkain at mga social worker na sanay makitungo sa mga batang dumaan sa trauma. Sa papel ito ang perpektong lugar para sa kanila. Ngunit para kina Aya at Nico, ito ay isa na namang dayuhang lugar, isang kulungang walang rehas, at ang pinakamasakit sa lahat, isang lugar kung saan wala si Carlos. Si Aya ay naging isang anino ng kanyang sarili. Ang dating kislap sa kanyang mga mata ay napalitan ng isang mapurol na panlalaban. Hindi siya nakikipag-usap sa ibang mga bata. Ang kanyang mga sagot sa mga social worker ay maikli at walang emosyon. Ang kanyang buong enerhiya ay nakatuon sa pag-aalaga kay Nico na tila lalong nanghina mula nang sila'y mapunta roon. Ang lagnat ni Nico ay pabalik-balik. Madalas siyang binabangungot, hinahanap sa kanyang pagtulog ang isang pamilyar na boses at yakap. "Tito Carlos, uwi na tayo, ate." Ang paulit-ulit niyang bulong, mga salitang tumatarok sa puso ni Aya na parang mga kutsilyo. Sa bawat pagbulong na yon, lalong tumitigas ang puso ni Aya.
Kasalanan niya ito, sabi niya sa sarili. Kung hindi dahil sa kanya, kasama pa rin sana natin si mama at papa. Hindi natin kailangang umasa sa awa ng isang mamamatay tao. Ang galit ang nagsilbing kanyang kalasag. Ito ang tanging bagay na pumipigil sa kanya na tuluyang gumuho. Samantala, ang mansyon sa Dasmariñas Village ay muling naging isang malamig na puntod. Bumalik si Carlos sa dati niyang buhay, isang buhay na walang laman. Ngunit ngayon, ang kawalan ay may pangalan, may mukha. Ang katahimikan ay hindi na lamang simpleng katahimikan. Ito ang tunog ng paglisan ni Aya at Nico. Hindi na siya pumapasok sa opisina. Nagkulong siya sa bahay, madalas ay sa kanyang study, nakatitig sa mga bubog na hindi pa rin niya nililinis. Para siyang isang haring na walan ng kaharian, isang kapitan na lumubog kasama ng kanyang barko. Sir, kumain na po kayo. Pakiusap ni Manang Gloria, araw-araw ang kanyang mga mata ay puno ng pag-aalala. Magkakasakit po kayo niyan. Salamat, Manang. Pero wala akong gana. Ang lagi niyang sagot. Minsan napapadpad siya sa harap ng silid ng mga bata. Ang pinto ay nakasara, ngunit parang naririnig pa rin niya ang kanilang mga boses, ang kanilang halakhak. Hindi niya kayang pumasok. Ang pagbukas ng pinto ay parang pagbukas sa isang sugat na hindi pa naghihilom. Si Michelle Wijaya ang nagsilbing tulay sa pagitan ng kanilang dalawang magkahiwalay na mundo. Tumatawag ito kay Carlos para mag-update. Hindi siya nagsasalita, Carlos. Sabi ni Michelle, isang araw tinutukoy si Aya. Napakatahimik niya. At si Nico, palagi kang hinahanap. Bawat salita ay isang dagok. Kumusta ang lagnat niya? Mabuti-buti na, pero ang sabi ng doktor, malaking bahagi nito ay dahil sa stress, pangungulila. Kailangan niya ng pamilyar na kapaligiran. Ako ang pamilyar na kapaligiran na iyon, mapait na sabi ni Carlos. At ako rin ang dahilan kung bakit siya nagkaganito. Gabi-gabi sinusulatan ni Carlos si Aya. Mga sulat na hindi niya alam, kung makakarating mga sulat na hindi niya alam, kung babasahin, hindi niya alam kung paano magsisimula. Walang salita ang sapat para ipahayag ang bigat ng kanyang pagsisisi, kaya't isinulat na lamang niya ang katotohanan ng kanyang puso. Ang unang sulat ay maikli, Aya, patawad. Alam kong hindi sapat ang salitang iyan, pero wala na akong ibang masabi. Iniisip ko kayo palagi. Sana ay nasa mabuti kayong kalagayan. Nagmamalasakit, Tito Carlos, ipinadala niya ito sa pamamagitan ni Michelle. Kinabukasan tumawag si Michelle. Ibinigay ko sa kanya ang sulat. Hindi niya binuksan. Itinabi lang niya. Hindi sumuko si Carlos. Gabi-gabi sumusulat siya. Ang bawat sulat ay isang pagtatapat, isang piraso ng kanyang basag na kaluluwa. Sa ikalawang sulat, isinulat niya, Aya. Hindi ko hihilingin na mapatawad mo ako. Marahil hinding-hindi mo yon magagawa at naiintindihan ko. Pero gusto kong malaman mo na ang mga araw na kasama ko kayo, ang bawat ngiti, ang bawat tawa ay totoo para sa akin. Hindi iyon bahagi ng isang kasinungalingan. Sa ikatlong sulat, Aya, si Nico. Kumusta na siya? Sabihin mo sa kanya na palagi ko siyang naaalala. Naaalala ko ang mga dinosaur niya, ang paghabol niya sa mga paru-paro. Pakisabi sa kanya, mahal na mahal ko siya. Sa shelter si Aya ay parang isang sundalong nagbabantay. Ngunit ang kanyang kalasag ay unti-unti nang nabibitak. Nakikita niya ang unti-unting pananamlay ng kanyang kapatid. Isang gabi sa gitna ng mataas na lagnat, nagsalita si Nico sa kanyang pagtulog. Daddy? Baho. Natigilan si Aya. Iyon ang biro ni Mia kay Carlos, ang biro na ikinuwento sa kanya ni Manang Gloria. Sa panaginip ni Nico si Carlos na ang kanyang ama. Kinabukasan dinala ni Michelle ang ika-4 na sulat. Heto na naman, Aya. Sabi niya, kinuha ito ni Aya. Ngunit sa pagkakataong ito, may nag-iba. Sa halip na itabi, tinitigan niya ang sobre. Nakita niya ang pamilyar na sulat kamay. Dinala niya ito sa isang sulok kung saan walang nakakakita. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang binubuksan ito. Aya, alam kong galit ka. May karapatan kang magalit. Pero gusto kong ipakiusap sa'yo, huwag mong hayaang ang galit mo sa akin ay maging lason para sa'yo. At lalo na para kay Nico. Siya na lang ang meron ka.
At ikaw na lang ang meron siya. Hindi ko hinihiling na isipin mo ako, pero parang awa mo na isipin mo siya. Palaging nagsisisi at nagpapasalamat, Carlos. Pagkabasa niya sa huling pangungusap, isang hikbi ang kumawala sa kanyang mga labi. Ang mga luhang matagal na niyang pinigilan ay bumuhos na parang isang sirang dam. Ang kanyang kalasag ay tuluyang gumuho. Yumakap siya sa sulat. Naramdaman niya ang sakit, ang galit, ang pangungulila. At sa ilalim ng lahat ng iyon, isang bagay na ayaw niyang aminin, ang sarili niyang pangungulila kay Carlos. Totoo ang sinabi nito. Ang galit niya ay unti-unting pinapatay ang kanyang kapatid. Ang pagmamatigas niya ay nagkakait kay Nico, ng tanging taong nagparamdam dito na bahagi siya ng isang pamilya. Kinabukasan nilapitan niya si Michelle, ang kanyang mga mata ay namumugto. Ngunit ang kanyang ekspresyon ay determinado. "Miss Michelle," sabi niya sa isang boses na matatag sa kabila ng panginginig, "gusto kong makita si Tito Carlos." Natigilan si Michelle. Hindi niya ito inaasahan. Sa lahat ng pagmamatigas na ipinakita ng bata sa mga nakalipas na linggo, ang kahilingang ito ay isang malaking hakbang. "Sigurado ka ba, Aya?" Malumanay niyang tanong. Isang marahang tango ang isinagot ni Aya. Hindi na niya kailangang magsalita pa. Ang determinasyon sa kanyang mga mata ay sapat ng sagot. Alam ni Michelle na ang desisyong yon ay hindi basta-basta. Ito ay isang desisyong isinulat din ng luha, tulad ng mga sulat na naging dahilan nito. "Sige," sabi ni Michelle. "Tatawagan ko siya." Nang matanggap ni Carlos ang tawag, hindi siya makapaniwala. Ang mga salitang "gusto kanyang makita" ay tila isang himig mula sa langit, isang awit na akala niya'y hinding-hindi na niya muling maririnig. Sa unang pagkakataon, sa loob ng maraming linggo, isang sinag ng liwanag ang tumagos sa madilim na kuwebang kanyang pinagkukutaan. Hindi siya nag-aksaya ng panahon. Ang kanilang pagkikita ay inayos sa isang neutral na lugar, isang maliit at pribadong consultation room sa loob ng shelter. Simple lang ang silid, may isang mesa at ilang upuan. Walang mga larawan sa dingding, walang mga palamuti. Isang blangkong espasyo para sa isang pag-uusap na puno ng mabibigat na damdamin. Pumasok si Carlos, ang kanyang puso ay dumadagundong sa kanyang dibdib. Payat siya. Mas payat kaysa dati. Ang kanyang mamahaling damit ay tila maluwag na sa kanya. Ngunit ang pinakanagbago ay ang kanyang mga mata na wala na ang awtoridad ng isang CEO, na palitan ito ng kababaang loob ng isang taong nagsusumamo. Pagkaraan ng ilang sandali, pumasok si Aya. Mag-isa. Hiniling niyang iwanan muna si Nico sa kabilang silid. Umupo sila sa magkabilang dulo ng mesa. Ang distansya sa pagitan nila ay ilang talampakan lamang, ngunit pakiramdam nila'y isang malawak na karagatan ang naghihiwalay sa kanila. Si Carlos ang unang bumasag sa katahimikan. "Aya," sabi niya, ang kanyang boses ay garalgal. "Salamat. Salamat sa pagpayag mong makita ako." Hindi tumingin si Aya. Ang kanyang mga mata ay nakapako sa kanyang mga kamay na magkalapat sa ibabaw ng mesa. "Binasa ko po ang mga sulat niyo," mahina niyang sabi. Isang buntong hininga ng ginhawa ang kumawala kay Carlos. "Wala akong karapatang humingi ng tawad." Sabi niya, ang bawat salita ay maingat at puno ng pagsisisi. "Pero gusto kong malaman mo ang lahat ng isinulat ko roon ay totoo." Sa wakas, itinaas ni Aya ang kanyang tingin. Ang kanyang mga mata ay hindi na nag-aapoy sa galit. Ang naroon na ngayon ay isang malalim at matandang kalungkutan. "Alam ko po," sabi niya. "Nararamdaman ko naman po noong una pa. Pero ang sakit pa rin." "Alam ko," sagot ni Carlos, ang kanyang sariling mga mata ay nagsimulang mamasa. "Kung kaya ko lang sanang ibalik ang oras, kung kaya ko lang sanang ako na lang." Hindi niya natapos ang sasabihin. Si Nico po, pag-iiba ni Aya ng usapan. Palagi ka po niyang hinahanap. Hindi na po siya masaya dahil sa akin, dahil sa galit ko. Ang pag-amin ay tila isang mabigat na tinik na nabunot.
mula sa kanyang lalamunan. Kailangan ka po niya. Ang mga salitang kailangan ka po niya ay hindi lamang tungkol kay Nico. Ito rin ay isang pag-amin gaano man kahirap na marahil kailangan din siya ni Aya. Hindi bilang pamalit sa isang ama, kundi bilang isang taong naging bahagi na ng kanilang basag na mundo. Aya, handa akong gawin ang lahat, sabi ni Carlos. Inilapit niya ang kanyang upuan. Kahit ano, kung ang kailangan niyo ay distansya, lalayo ako. Kung ang kailangan niyo ay suporta, ibibigay ko. Sabihin mo lang. Umiling si Aya. Ang kailangan po ni Nico ay bumalik. Ang salita ay lumabas na parang isang pakiusap. Hindi kaagad nakasagot si Carlos. Bumalik saan? Sa bahay po, sabi ni Aya. At sa pagkakataong yon, tumulo na ang isang butil ng luha mula sa kanyang mata. Kahit po mahirap, kahit po masakit, doon na lang po ang tanging lugar na naramdaman naming pamilya kami. Ang pag-amin na yon ay ang pinakamahalagang regalong natanggap ni Carlos sa buong buhay niya. Higit pa sa lahat ng kanyang yaman, higit pa sa lahat ng kanyang tagumpay. Ito ang unang sinulid ng pag-asa, ang unang hakbang sa isang napakahabang tulay na kailangan nilang tawirin ng magkasama. Pero dugtong ni Aya ang kanyang boses ay nagkaroon ng bagong bigat. Kailangan ko po ng panahon. Hindi ko po kayang kalimutan agad. Hindi ko po kayang tawagin kayong tulad ng dati. Tumango si Carlos lubos na nauunawaan. Kahit gaano katagal, maghihintay ako. Hindi ito isang pagpapatawad. Malayo pa roon. Hindi rin ito isang paglimot. Imposible iyon. Ngunit ito ay isang pagtanggap. Isang pagtanggap sa masakit na katotohanan na ang kanilang mga buhay ay magkakaugnay na dahil sa isang malagim na trahedya. At marahil, sa pamamagitan din ng trahedyang yon, sila ay dahan-dahang makakahanap ng paraan para bumuo ng isang bagay na bago isang bagay na basag ngunit totoo. Ang pagbabalik sa mansyon ay hindi isang masayang selebrasyon. Ito ay tahimik, maingat at puno ng mga hindi sinasabing salita. Para silang mga taong bumabalik sa isang bahay na nasunog, sinusubukang maglakad sa mga abo, nag-iingat na hindi matapakan ang mga marurupok na bahagi. Si Nico lamang ang nagpakita ng purong kagalakan. Sa sandaling makita niya ang malawak na hardin, tumakbo siya palabas na parang isang ibong pinalaya mula sa hawla. Niyakap niya si Carlos ng mahigpit. Tito Carlos, umuwi na tayo. Sigaw niya walang kamalay-malay sa bigat na bumabalot sa mga nakatatanda. Ang yakap na yon ay isang balsamo sa sugatang puso ni Carlos, ngunit isa ring paalala ng laki ng kanyang responsibilidad. Si Aya sa kabilang dako ay nanatiling may distansya. Magalang siya, ngunit malamig. Tinutulungan niya si Manang Gloria sa pag-aayos ng kanilang mga gamit, ngunit ang kanyang mga galaw ay mekanikal. Ang kanyang mga ngiti, kung meron man, ay hindi umaabot sa kanyang mga mata. Tinupad ni Carlos ang kanyang pangako. Hinayaan niya si Aya. Binigyan niya ito ng espasyo. Hindi niya ito pinilit na makipag-usap o maging masaya. Alam niyang ang paghilo may isang prosesong hindi minamadali. Ilang buwan ang lumipas sa ganitong estado. Ang kanilang buhay ay isang maingat na sayaw sa paligid ng katotohanan. Kumakain sila ng sabay-sabay sa hapagkainan, ngunit ang usapan ay tungkol lamang sa mga bagay na mababaw ang panahon, ang mga aralin ni Aya, sa paaralan ang bagong laruan ni Nico. Hindi na nila binabanggit ang nakaraan. Ito ay isang sugat na natatakpan ng manipis na balat. Isang maling galaw ay maaaring magpadugo ritong muli. Sa kabila ng lahat, dahan-dahang may nagbabago. Nagsimulang magdala ng mga kaibigan si Aya mula sa paaralan. Ipinagmamalaki niya sa mga ito ang hardin, ang malaking bahay. Napapansin ni Carlos na sa piling ng kanyang mga kaibigan, mas maluwag ang kanyang pagtawa. Unti-unti ang ingay ng ibang mga bata ay muling pinupuno ang mansyon, tinataboy ang mga multo. Si Carlos naman ay natutong maging isang ama sa paraang tahimik. Siya ang naghahatid at sumusundo kay Aya sa paaralan araw-araw. Kapag may sakit si Nico sa gabi, siya ang nagbabantay.
Hindi siya nagsasalita ng malalaking salita ng pagmamahal, ngunit ipinapakita niya ito sa kanyang mga gawa. Ang formal na pag-aampon ay itinuloy. Ito ay isang mahaba at komplikadong proseso na pinangasiwaan ni Michelle Wijaya. Sa araw ng huling pagdinig sa korte silang tatlo, ay magkakasamang humarap sa hukom. Aya Reyes, sabi ng hukom sa isang malumanay na boses, naiintindihan mo ba na kung papayagan ko ang pag-aampon na ito si Ginoong Carlos Antonio na ang legal mong magiging ama? Tumingin si Aya kay Carlos. Nakita niya ang kaba at pag-asa sa mga mata nito. Pagkatapos ay tumingin siya sa kanyang kapatid na masayang kumakaway sa hukom. Huminga siya ng malalim. Opo, naiintindihan ko po. At ito ba ang nais mo? Isang sandali ng katahimikan ang bumalot sa korte. Ang sagot ni Aya ang magdidikta sa kanilang lahat. Opo, Your Honor, sabi niya sa isang boses na malinaw at matatag. Ito po ang nais namin. Nang ipahayag ng hukom na ang pag-ampon ay aprobado, walang nagsigawan sa tuwa. Si Nico lang ang pumalakpak. Si Carlos ay tahimik na lumuha. Si Aya naman ay nagbigay ng isang maliit, halos hindi makitang ngiti. Sa wakas sila ay opisyal ng isang pamilya hindi dahil sa dugo, kundi dahil sa isang hatol ng korte at isang pinagsamahang trahedya. Isang Sabado, ilang buwan pagkatapos ng pag-aampon, sinabi ni Carlos may pupuntahan tayo. Nagdala siya ng 4 na bungkos ng puting bulaklak. Nagmaneho sila patungo sa isang tahimik na sementeryo sa labas ng syudad. Huminto sila sa isang bahagi kung saan may 2 pares ng puntod na magkakatabi. Sa isang panig ay ang puntod ng kanyang asawang si Carmen at anak na si Mia. Sa kabilang panig ang puntod ni na Victor at Marisa Reyes. Ito ang unang pagkakataon na magkakasama silang tumayo sa harap ng kanilang pinagsasalang-salang nakaraan. Ang hangin ay mabigat. Ibinigay ni Carlos ang tig-1 bungkos ng bulaklak kina Aya at Nico. Para sa mama at papa niyo, sabi niya. Lumapit ang mga bata at inilagay ang mga bulaklak. Si Nico ay masyadong bata para maalala ang kanilang mga mukha, ngunit ginaya niya ang kanyang ate. Pagkatapos si Carlos naman ang lumapit, inilagay niya ang 1 bungkos sa puntod ng kanyang mag-ina at ang isa pa ay sa puntod ng mga magulang ni na Aya. Lumuhod siya sa damuhan sa gitna ng 4 na puntod. Carmen, Mia, patawarin niyo ako. Sabi niya, ang kanyang boses ay basag sa emosyon. Nabigo akong protektahan kayo. Pagkatapos lumingon siya sa kabilang panig. Ginoo at Ginang Reyes. Walang salita ang sapat. Dala-dala ko ang aking kasalanan araw-araw. Ang kaya ko lang maipapangako ay aalagaan ko sila. Mamahalin ko sila na parang tunay kong mga anak. Iyon ang magiging buhay kong parusa at biyaya. Hindi na niya napigilan ang kanyang mga hikbi. Gumuho siya roon sa harap ng kanyang mga kasalanan at ng kanyang mga pag-ibig. Sa sandaling iyon, isang maliit na kamay ang humawak sa kanyang balikat. Si Aya. Nakatayo ito sa kanyang tabi. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha, ngunit wala ng galit doon. Ang naroon na ay isang malalim na pag-unawa. Isang pag-unawang pareho silang biktima, pareho silang nagdurusa. Tumayo na po kayo, mahina niyang sabi. Sa pag-uwi nila sa sasakyan, habang ang araw ay papalubog at nagpipinta ng kulay kahel sa kalangitan, nagsalita si Aya. Alam ko pong hindi ko na maibabalik sina mama at papa. Sabi niya nakatingin sa labas ng bintana. At alam ko pong hindi niyo mapapalitan si Tita Carmen at si Mia. Basag po tayong lahat. Lumingon siya kay Carlos. Sa unang pagkakataon, isang tunay at tapat na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Pero siguro po, dugtong niya pwede nating pagdugtong-dugtungin ang mga basag na piraso natin para makabuo ng isang bago. Iyon na. Iyon ang simula. Makalipas ang 1 taon, ang mansyon ay hindi na isang tahanang walang halakhak. Ito ay puno na ng ingay ng tawanan, ng paminsan-minsang pag-aaway ni na Aya at Nico, at ng musika. Sa pader ng sala, katabi ng luma, at masayang larawan ni na Carlos, Carmen at Mia ay mayroon ng isang bagong larawan.
Isang larawan ng 3 tao, isang lalaki, isang batang babae, at isang maliit na batang lalaki. Ang kanilang mga ngiti ay hindi perpekto. May bakas pa rin ng kalungkutan sa kanilang mga mata kung tititigang mabuti. Ngunit sila ay magkakasama at sila ay nakangiti. Isang gabi, habang nagbabasa ng kwento si Carlos para kay Nico, lumapit si Aya at umupo sa tabi niya. "Salamat po," bulong niya. "Para saan?" tanong ni Carlos. "Para sa lahat. Para sa hindi pagsuko sa amin. Hinding-hindi ako susuko sa inyo," sagot niya. Sumandal si Aya sa kanyang balikat at sa isang halos hindi marinig na bulong, sinabi niya ang mga salitang matagal nang hinihintay ni Carlos. "Salamat po, Papa." Ang salita ay lumutang sa hangin, isang matamis at marupok na tunog. Isang bagong simula. Isang pamilyang isinilang mula sa abubinuo ng pagpapatawad at pinagtibay ng isang pag-ibig na mas malakas kaysa sa pinakamasakit na trahedya. Ang kanilang kwento ay magpapatuloy, hindi perpekto, ngunit totoo. At sa wakas, sapat na yon.